balita raw, no? Ewan ko lang kung totoo ito. This is a good news. Lalabas na raw si Tatay Digong. Ewan ko lang kung ano ang dahilan. Bakit raw makakalabas na raw si Tatay Digong? Yan ang ating hihintayin, no? Sana totoo. Kasi nabanggit rin ni VP Sara sa kanyang speech kanina na hintayin natin ang paglabas ni former President Rodrigo Roa Duterte. Usapan natin yung nangyari nga doon sa London ni VP Sara. Talagang guys, nakakakilabot, no, na marami palang mga kababayan natin, mga OFWs from lugar dyan sa London, no? Yung iba nga, hindi yun mga taga London nagtrabaho, pero pumunta lang talaga sila doon sa syudad ng London para lang makita si VP Sara. Nakakakilabot kasi kitang-kita mo doon, nagkakaisa po yung mga Pilipino, no, na naniniwala po ni VP Sara na siya lang talaga po ang pag-asa ng bansang ito. Kasi alam naman natin kung naririnig nyo yung speech ni VP Sara kanina, no? Talagang talagang kung pagbabasihan mo yung yung nangyari ngayon sa ginawa ng gobyerno natin, wala talaga. Walang nagawa yung gobyerno ng Pilipinas. Bagsak yung ekonomiya. Ang nagawa lang ni BBM, ayuda lang ng ayuda, infrastructures, wala, no? At ito nga, no, itong topic natin ngayon ay yun ngang plano ng Administrasyong Marcos. Di umano itong naririnig natin, no, sa mga kaibigan nating vloggers na may plano raw ang Administrasyong Marcos na yan na nga, no, kapag si VP Sara ay hindi ma-impeach, no? Kasi malaki ang chance na hindi ma-impeach si VP Sara kasi hindi nila makukuha yung 2/3, di ba? So ang mangyayari daw kapag hindi raw ma-impeach si VP Sara ay ang gagawin nila, no? Ito yung gagawin nila. Plano nilang anong tawag doon? Yung kay Mima Alicia, no? Ito yung na pinakikinggan ko yung ibang mga vloggers ng mga DDS. Kasi nahuli na yung nahuli na yung gumurgor kay Mima Alicia. Dalawang suspect ang nahuli. Tapos di umano, no? Ito yung usap-usapan na kapag raw itong si VP Sara ay hindi ma-impeach, ang mangyayari ay there are some politicians, syempre mga kalaban ni VP Sara, they are planning na paaaminin ito di umano I hope it's not true, no? Na ang gagawin raw nilang plan B. Okay? Plan B kasi yung plan C na nga ito eh. Kasi yung plan A nila, charter change. Yung plan B, i-impeach si VP Sara. Ngayon, kapag hindi ma-impeach si VP Sara, meron silang plan C. Ang plan C nila is paaaminin raw yung mga suspect na gumurgor kay Mima Alicia na si VP Sara ang nag-utos sa kanila para gurgurin si Mima Alicia. Yan ang pinakamatindi. Very obvious na yan na talagang gawa-gawa ang script. But I hope that is not true. I hope chismis lang yan, no? Yan ang ating ipagdasal na chismis lang yan. Kasi kung mangyari yan, kita mo na, ako ang unang vlogger na nag-analyze doon, di ba? Sabi ko, yung pagka-gurgor ni Mima Alicia, sabi ko, yan? Talagang delikado kapag paaaminin naman yung mga suspect. Hindi talaga ako nagkamali. Yun na talaga ang usap-usapan ngayon. But I hope it's not true. Okay? Kasi magti-trigger na naman yan sa kanila. Hindi ako naniniwala na hindi nila nakita yung nangyari doon sa London. Okay? Kitang-kita naman doon na nung pumasok si VP Sara papunta sa entablado, hindi nga entablado yun parang semento lang yun na nakapatong doon si VP Sara to elevate herself para makita siya sa taong bayan. Grabe yung hiyawan ng taong bayan. Talagang sumisigaw, nakikilig, gustong yakapin si VP Sara. Pero the security is also doing their part, no?
na talagang hinarang nila kasi hindi naman pwede na dudumog lang yung tao kahit ano, di ba? Kasi di natin alam kahit maraming supporter si VP Sara doon sa London, di natin alam baka may magpapanggap doon, no? No, delikado rin, no, na pag merong mangyari kay VP Sara. So sakto lang 'yon. But anyway, si VP Sara naman doon ay nagbigay naman siya ng time. No, halos nga sabi ng mga kaibigan ko, mga vloggers na nandoon, no, mismo sa London, na nagbigay talaga ng oras si VP Sara para lang makipag photo op, no, ng ating mga kababayan diyan sa London, no. And shout out nga pala, no. I would like to shout out sa mga audience ko dito sa Donmar TV na laging nanonood dito, na mga audience natin from London, no. Shout out po sa inyo and congratulations po sa inyo. At maswerte kayo na pumunta dyan si VP Sara. Kasi si VP Sara pala is nakaschedule. Nakaschedule siya para dumalaw kay Tatay Digong sa Hague, no? At balita raw, no? Ewan ko lang kung totoo ito. This is a good news. Lalabas na raw si Tatay Digong. Ewan ko lang kung ano ang dahilan. Bakit raw makakalabas na raw si Tatay Digong? Yan ang ating hihintayin, no? Sana totoo. Kasi nabanggit rin ni VP Sara sa kanyang speech kanina na hintayin natin ang paglabas ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sana makatotoo talaga, guys, na makalabas na si Tatay Digong. Kasi kapag makalabas si Tatay Digong, tapos mapresidente pa si VP Sara sa 2028, wala, finish na. Talagang yung corruption, solved na yan. Masusolusyonan na yan lahat. Kaya iyak lahat ng mga dilawan, iyak lahat ng mga pulahan, mga loyalista, iiyak yan lahat. Yung mga iniidolo ninyong mga korakot na mga nangungulimbat, mga anong tawag doon? Naglustay ng pera ng taong bayan, lahat kayo. Good luck sa inyo sa 2028. No? I hope it will happen kasi dapat naman mangyari yung sinabi ni VP Sara na anong sabi ni VP Sara? Hindi ako gaganti sa ginagawa nila ngayon sa akin. Grabe yung ginagawa nila, yung pag-impeach kay VP Sara. Magastos yun, ha? Si VP Sara, nag-hire pa siya ng mga magagaling na lawyer para doon sa impeachment trial. Hindi yun biro, no? Pero ito yung nakakatawa. Inakusahan nila si VP Sara na nagnakaw ng 125 million. Okay? Gusto nilang ma-impeach kasi nagnakaw raw si VP Sara ng 125 million. Sa kabubuhan ng administrasyon na ito, sa kabubuhan ng mga prosecutors ng House of Representatives, no? Imagine that one, dahil dito sa impeachment, gumagasta ang gobyerno ng halos 2 billion. Di umano, ha? Gumagasta kasi sabi nga, no, sa yung speech yata yun ni Cayetano na the government is spending 20 million per day in every hearing. Kada merong hearing, gumagasta ang gobyerno ng 20 million sa Senado. I think that includes the electricity, yung mga secretaries doon, yung mga expenses ng mga senador, lahat-lahat na, kuryente doon, lahat-lahat, basta 20 million. At ako'y naniniwala dyan na magasto talaga yan. So if 20 million per day, tapos aabot raw ito ng 100 plus days, no? Tama yung analysis nila na aabot ng mga 2 billion yung expenses, the impeachment alone. Mantakin nyo, ha? Dahil sa kalokohan nila na impeachment na ito, gumagasta pa sila ng 2 billion for just nagnakaw raw si VP Sara ng 125 million. Gusto nilang matuklasan kung totoo bang nagnakaw si VP Sara ng 125 million, gagasta sila ng 2 billion. Hindi sablay. Di ba? Sablay. Instead na uunahin ninyo yung mga nagnakaw ng flood control budget, doon pa kayo nauna sa sa 2 billion? Sa 125 million? Nadagdagan ng 2 billion dahil dito sa kalokohang impeachment trial na ito. Di ba? Grabe. Imagine that one, ha? Inaraw-araw na nilang siniraan si VP Sara. Yung impeachment na yan, alam ko namang propaganda yung impeachment na yan, eh. Araw-araw nag-impeachment, I think sa isang week,
4 na beses sila mag-impeachment trial, di ba? Oh. Let us say, yan ang plano nila, propaganda nila para siraan si VP Sara. Masira ng masira. Pero mantakin nyo, God is really good. Siniraan nila ng siniraan si VP Sara through this impeachment trial. Pero mantakin nyo, mas lalong tumaas ang kanyang rating. Oh, mas lalong tumaas ang kanyang rating. Yan ang isipin nyo. Kayong mga dilawan, pulahan, kayong mga prosecutors na walang kwenta. Yan ang isipin ninyo. Ha? Mas lalong minahal ng taong bayan si VP Sara. Akala ninyo dahil sa impeachment, lulubog ang rating ni VP Sara? Hindi. Mas lalong nag-negative ang rating ni BBM. Oh. Mas lalong nag-negative yung akala siguro nila na may mangyaring ano. Grabe. Isang pruweba yan sa nangyari doon sa London. Di ba? Pero hindi lang London yan, ha? OFWs are all over the world. Lahat siguro ng country may Pilipino at lahat yun nakasuporta kay VP Sara. Di ba? So, wala na talaga. Wala na silang pag-asa dito na kung sasabihin nyo, kayo yung magdo-dominate sa 2028, wala kayong pag-asa. By the way guys, ha, sa mga nanonood ngayon, no, paki-like, paki-share itong ating video, ha, kung nagugustuhan ninyo. Importanteng mag-share, ha, mag-like para kakalat ito sa taong bayan, itong ating mga pinag-usapan. At by the way, sa mga hindi pa nakasubscribe na first time yung nanood dito sa Don Mar TV, no, mag-subscribe na po kayo kasi ang subscription po sa YouTube, libre lang yan, walang bayad yan. No? At kapag nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo sa mga pangyayari. I-update ko kayo patungkol sa buhay ni VP Sara, ano nang nangyari sa impeachment, ano nang nangyari kay Tatay Digong. Ma-update kayo, di ba? So, if you're the first time dito na nanonood, mag-subscribe na. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Okay? So, ayan nga, no? It's Sunday. So, itong vlog ko, paiba naman tayo, nasa mall tayo, no? Having my family. I hope maipakita ko mamaya, no? Mamaya, kung hindi kayo bibitaw dito sa video natin, ipapakita ko yung family ko, no? Yung wife ko, yung anak ko na si Brad Stephen, yung isang kanyang bunsong kapatid ay si Zion Clooney ang name, okay? Bakit Brad Stephen yung pangalan ng anak ko? Kasi idol ko si Brad Pitt, no? At idol ko si Stephen Curry. Pinag-combine ko si Stephen Curry at si Brad Pitt, kaya Brad Stephen. Si Zion Clooney naman, no? Yung Zion, gusto ko lang yung pangalan na Zion. Yung Clooney naman, ipinangalan ko yan sa idol ko na si George Clooney. Yung mga dito, no? Yung mga kaedad ko, mas mga matanda pa sa akin, kilala nyo yan, si George Clooney at si Brad Pitt. Yan. So, yung bunso ko, si Zion Clooney. Ayan. The big brother is si Brad Stephen. Yan. Para may background naman kayo. Sabi nga ng misis ko kanina, magpa-vlog ka doon sa mall? You have to give time to sa pamilya natin. Hindi ka na naman makaka-focus. Sabi ko, hindi man, ma-vlog naman ako, pero parang lang, raw, lakad-lakad, tapos usap-usap naman. Ganun lang. Kasi lahat naman tayo, guys, di ba? Kailangan naman natin na i-balance yung life natin. Trabaho, pamilya, hindi sa lahat ng panahon, nasa trabaho tayo. Hindi sa lahat ng panahon, nasa barkada tayo. Dapat i-balance rin natin yung pagbablog, yung ating pamilya, no? At least while waiting, nagbablog tayo. Productive naman tayo, no? So, yun lang. Ako po, vlogger po tayo, pero may po tayo, no? May paninindigan. May, alam ko, yung mga supporters rin sa kabila, no? Mga dilawan at mga pinklawan, mga loyalista, galit rin yan sa akin. Pero hindi nyo makukuha yung aking prinsipyo. Okay? Kahit sabihin nyo pang, bayaran si Don Mar TV, bayaran yan eh. Malaking binabayad yan sa mga Duterte, sa mga Don. Sorry, pero hindi po ako nababayaran, no? Walang pera po sa pagiging vlogger ng Duterte. Hindi po kami binabayaran. Walang pera ang mga Duterte ngayon. Hindi kagaya ng mga
loyalista vloggers, mga dilawan vloggers, kayo yung bayaran kasi nasa inyo ngayon ang resources. Yung ano ninyo, yung amo ninyo, ng lahat, nandoon lahat yung pera. So, wag niyo kaming idamay diyan sa bayaran kami, 'di ba? Balita ko nga yung si Mima Alicia, bayad raw yun eh. So, yun na nga, no? Kaming mga vloggers sa DDS, ako kilala ko naman lahat ng mga vloggers ng DDS eh. Magkakilala rin kami, no? Especially yung mga banateros. Kami ni Banatbay, hindi masyado. Si Jay Guevara at si Boss Dada, no? Nagkita-kita naman. Parang nagre-respetuhan lang kasi may mga opinion sila na iba rin sa opinion ko, pero may kanya-kanyang prinsipyo, pero at the end of the day, iisa lang ang aming anong tawag diyan, prinsipyo, no? Kamay na bakal at kailangan natin ng leader na may malasakit, tapang, na totoong magmahal sa taong bayan. Doon kami nagkakaisa. Pero sa mga bagay-bagay na tawag doon, na patungkol po sa mga detailed issues sa impeachment, sa mga senators, iba-iba kami, no? Iba-iba kami. Pero most commonly, pareha yung direksyon naming lahat ng mga vloggers. Si KPL, yan. Si KPL, si Badong Aratiles, sino pa ba? Sina Bisdak, during the rally, sila, advantage kasi sa kanila kasi nandun sila sa Maynila eh. Ako, nandito po ako sa Negros eh. So, makapunta lang talaga ako doon pag may extra money ako. Kasi at that time, yung pumupunta ako sa Maynila, okay pa yung sahod ng YouTube at that time. So, meron tayong extra money na makapag-book tayo ng eroplano. Pumupunta ako doon every month, no? Nagva-vlog tayo doon, mga rallies doon.